maglalaro tayo ng magre-react tayo sa mga Skibidi Toilets full episodes. And yung 66 pala ang angas. Ito makikita nyo dito to. React tayo. React. Sorry, ang hina ng internet. Awesome. Ayan makikita, diba? Alam nyo na. Dahil ito ay may YouTube na channel tayo. Let's go! Pa-film! Oh, man. Sorry. Magre-react tayo dito. Skibidi Toilet 66. Dahil gusto ko makita nyo. Response solution formulated with activated C patented Proxolin to reduce. Bumbuda pa rin yan. Skibidi. Hindi ko nakita. Sila, nagalit na sila. Yan guys. Ayan. Makikita nyo bakit nagbigay yung cameraman ng kutsilo dahil si The Freak Boom ang nagbigay niyan. Ayan o. Siya ang nagbigay ng dahil siya si The Freak Boom na. Kaya nga tinan mo. Nakaganon siya. Kasi nakailang episode walang binigay yung mga Skibidi Toilet ay mga cameraman sa isang cameraman na kutsilo. Siya lang. Si The Freak Boom yan guys. Ayun o. Sumali din siya yung mga Titan. Ay mga speaker naman. Sumama sila sa dalawa. Diba? Sila kasi control pa lang yung TV woman yan. Limang babae. Kasi tayo cameraman woman, TV woman, tsaka si speaker woman. Si TV yan. Haha. Wow! Ano yan eh? Dito si TV mo. Si Titan TV mo. Kawawa naman ko isa. Hilagutan siya. Hello. Teleport na sila. Dito sa TV base. Dito sila sa TV base. Ano kaya yun? Si TV Bon! Ay, kala ko siya, sorry. Oh, man. lang. Okay.
Ha ha ha. What's this, man? Sorry, man. Yeah, what the fuck? Exit Lag Mobile is finally here. No Wi-Fi connection, dealing with high latency? Don't worry, we've got your back. With the best software against lag, you're now able to play Free Fire everywhere. Start your road to Oh, man. Say goodbye. Wahahaha. But, no. Skipity, top, 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 Oh! What the fuck? Boom! O Anime Recaps Tagalog, subscribe na kung bago ka pa lang. Kilala mo ba si Sakamoto? Nagsimula ang series sa tatlong estudyante na naiinis sa bago nilang kaklase na si Sakamoto. Man! Iyak na ako. Oh my God! O Anime Recaps Tagalog, subscribe na kung bago ka pa lang. Kilala mo ba si Sakamoto? Nagsimula ang series sa tatlong estudyante na naiinis sa bago nilang kaklase na si Sakamoto. Oh my God, man. Gustong-gusto kasi ito ng mga babae at naiinit sila sa kanyang pagwapong estilo. Sila sina Akan, Ken at Mario. Naghanda sila ng trap sa pinto para kay Sakamoto pero nailagan ito ng bida pagpasok na ikinatuwa ng mga babae. Tinapunan nila si Sakamoto ng tubig sa CR pero gumamit ito ng payong. Tinapon nila ang mesa at upuan ni Sakamoto kaya tinawag siya ng mga babae na makiupo sa kanila pero naupo na lang ang lalaki sa bintana na papogi na naman. Dahil dito ay naisip ng tatlo na bugbugin si Sakamoto kaya pinatawag nila ito sa science room. Pagdating ni Sakamoto ay nahila ito sa loob para paglaruan at mabiuli ng tatlo. Pero biglang nag-apoy ang lugar kung saan nagtapon ang tatlo ng sigarilyo kaya natakot sila, lalo na nang hindi mabuksan ang pinto dahil sa nakabalandrang map holder sa labas. Maging ang cellphone kasi nila ay walang signal, kaya biglang ginamit ni Sakamoto ang tinawag niyang repetition sidestep. Akala ng tatlo kung ginagamit nito ang bilis para patayin ang apoy kaya sinamahan siya ng tatlo at nagpabilisan sila ng sidestep at sumayaw silang parang unggoy sa harap ng apoy. Kaya narinig ng mga guro ang ingay sa itaas nila at isang guro ang pumasok sa science room at pinatay ang apoy gamit ang fire extinguisher. Saka sinabi ni Sakamoto na ito pala ang balak niya sa pagsayaw na parang baliw sa harap ng apoy. Pero kalaunan ay siya ang nagsabing siya ang may kasalanan sa nangyari kaya napaisip ang tatlo. Dahil sa nangyari ay napaisip ang tatlo na ginawa daw silang parang baliw ni Sakamoto nang magsayaw sila sa apoy. Saka sila nagtawanan dahil naisip nilang cool daw ang bida. Habang naglalakad si Sakamoto ay nakasabayan niya ang isang ibon na natama ng matigas na bagay kaya nawala ng malay. Sinundan niya ito at nahulog siya sa ilog pero madali lang siyang lumakad dito at nagpatangay sa buhawi para mailigtas ang ibon. Saka biglang umaraw at malaya siyang nakatayo ng ligtas. May isa pang lalaki na naiinis kay Sakamoto dahil siya ang gustong-gusto ng mga babae. Ito ang blondie na si Sera.
Tinanggal nito ang upuan ni Sakamoto, pero nakaupo pa rin ang bida sa hangin na pinagsaya ng mga chicks. Nang PE subject na nila ay nalaman ni Sera na sira ang inuman ng tubig at nabasa ang mukha nito. Kaya tinanggal niya ang warning sign doon para mabasa si Sakamoto sa harap ng mga babae pero nagpapogi lang si Sakamoto sa harap ng mga babae. Habang nagkaklase ang mga students ay isang bubuyog ang pumasok sa klase na ikinatakot nilang lahat maging ng 3 bully. Sinabi ng guro na tanggalin nila ang kanilang school uniform dahil naa-attract daw ang bubuyog sa mga itim na bagay. Kaya tinanggal ng mga lalaki ang kanilang mga damit. Pero nanatili lang si Sakamoto na nakaupo. Samantalang binalak ni Sera na hampasin ang bubuyog na naglanding sa ulo ng bida. Pero nakailag ang bida at nang atakehin ng bubuyog si Sera ay pinigilan ito ni Sakamoto gamit ang matulis na bagay. Nag-espadahan sila ng bubuyog pero sa huli ay hinuli ito ni Sakamoto at inilabas ang bubuyog sa bintana. Nabilieve daw ang mga estudyante sa kanya at naging idol siya ni Sera. Pinagtawanan din nila ito dahil sa brief niyang katulad ng puwet ni Jollibee. Minsan ay nakita ni Sakamoto ang kaklasing si Kubota na kinukotongan ng mga kotong students. Sinabi nito kalaunan kay Sakamoto na nagsisinungaling siya sa magulang para lang makakuha ng pera na ibigay sa mga bully pang proteksyon. Kaya naisip ni Sakamoto na magtrabaho sila para makakuha pa ng pera para may pambayad si Kubota sa mga bully. Dahil sa gwapo ni Sakamoto ay nilagay siya sa counter samantalang pinagmap si Kubota. Nasaan ang katarungan? Shout out sa mga fast food workers dyan. Talaga bang kapag gwapo at maganda ay sa counter nilalagay at yung pandak na mataba ay tagapunas lang? Hihihi. Comment na sa baba. Maraming tao ang bumili dahil sa gwapo ni Sakamoto kaya nahirapan si Kubota pero masaya naman ito lalo na nang magsahod sila. Minsan ay bumili naman ang 3 bully ng pagkain at nakita si Sakamoto at kahit mga lalaki ay sinabi ng mga ito na dagdagan ng ngiti ang kanilang order. Kalaunan ay dumating ang 2 kotong na bumili at sinabi kay Kubota na kailangan nilang mag-usap sa isang parke. Nagpunta nga si Kubota sa parke at kinausap ang 2 pero nang ibibigay na nito ang pera sa 2 ay naalala niya ang sinabi ni Sakamoto. Dahil dito ay ayaw na niyang ibigay ang pera at nais ipaglaban ang kanyang pinaghirapan. Kaya binugbog siya ng mga kotong kaso ay dumating si Sakamoto at tinulungan.